Alright, yo, what's up guys? B-Boy LMD here, and you guys still watching Respeto Agulong. At katapatan po ng alas 2 ng tanghali dito sa Mototown. And what we have here is the KTM Duke 200. And this is our first time na mag-ride ng Duke. Actually, first time natin sa KTM. Medyo malapad yung upuan niya. And nasa 5'4". And medyo tiptoe ng konti. Medyo may kaataasan siya. But di naman siya ganung abigatan, so kahit tiptoe tayo, very manageable naman so far. But we'll see. Let's start this thing up. There you go. Let's go. Okay, so bago tayo magbilad sa initan with the Duke 200, eto muna ang mga basic specs ng sport naked bike na to. It is equipped with a liquid-cooled 199.5cc single-cylinder engine, 4-stroke, 4 valves double overhead cam, EFI, 6-speed transmission. Si Duke 200 ay may maximum power na 26 HP at 10,000 RPM at may maximum torque na 19.5 Nm at 6,800 RPM. Meron na din itong slipper clutch, dual channel ABS at dalawang riding modes which are road and supermoto mode. Sa gulong naman ni Duke 200, ito ay naka-tubeless na MRF tires, 110/70/17 sa harap habang 150/60/17 naman sa likod. Meron itong 300mm single disc sa harap with 4-piston bi-brake caliper at 230mm single disc naman sa likod with single piston bi-brake caliper. Si Duke 200 ay gumagamit ng WP Apex 43 suspension, upside down fork sa harap habang adjustable monoshock naman sa likod na may 150mm travel. Seat height niya is 805mm, ground clearance is 147mm, may bigat na 140 kg, 13.4 liters na tank capacity with an average fuel consumption of 33 km per liter. Okay, so bago tayo mag-resume sa road test, ang SRP ni KTM Duke 200 ay 178,000 pesos at may promotional price na 140,000 pesos by KTM Philippines. Keep in mind that promotional prices may change at any time without prior notice. Okay, sabak na tayo sa initan. Ang init. Let's try tayo sa kainitan. So riding position naman natin is actually upright. Yan. Uy, nag-red line, sorry. No-overrap ata natin. Naka-upright riding position tayo dito. Pero para mas ma-manage natin ang mabuti si Duke 200 is mas maganda kung hunch forward tayo ng konti. Yan. Parang gusto natin mag-turn, makaka-turn tayo ng maayos. Medyo aggressive ng konti. Sir! Alright, acceleration wise, napakalakas. Something that we should expect on a KTM bike. Napakasarap i-manage, napakadaling gamitin ng bike na to. Pero madali lang tumigil. Pwede mag 1 foot dahil magaan lang yung motor. Siguro kahit mga 5'3", kaya pa to. Acceleration naman niya is kasi malakas to para sa isang 200cc. And then sa gearing naman niya, medyo maiksi lang yung gearing niya, so we have to shift gears every once in a while. Kung sa gayon, hindi tayo lagi nag-red line para iwas overheat lang din ng bike. Alright, pero ang lakas ng mid-range niya, grabe. As a 200cc na naked sport, this is very satisfying. And sa itsura niya, mukha siyang malaking motor, no? Pero once na nakasakay ka na dito, parang saktong-sakto lang yung shape niya sa height natin. Baga, hindi siya ganun kalaki, hindi siya maliit, saktong-sakto lang. And ramdam mo kayo mga power sa bawat gear shift natin, no? Hindi yung parang may gear na medyo patay. Yan, kumbaga pantay yung power distribution sa bawat gearing niya. And suspension wise, pansin ko medyo may pagka-stiff yung suspension niya. And but hindi naman siya yung tipo ng sobrang nakakatagtag, no? Tama-tama lang para stable tayo sa cornering natin. Yan. At 36 kph nag-red line. Grabe, ang sarap bumira ng 3rd to 4th gear. Although hindi nga lang natin siya may sasagad dito sa Mototown, but
Doon pa lang, diba, pag gagamitin mo to on your everyday ride, this is very effective pang overtaking situations. Yan, pag kailangan natin ng mga sudden acceleration, may bibigay talaga ni the Duke 200. Alright. Grabe yung third gear niya talaga, papasok ng fourth gear, wala akong masabi. And sa braking, pretty decent braking. Syempre, we just have to familiarize ourselves with the brakes para, alam mo yun, makastop tayo on a timely manner. Ganun lang naman yun. Ang nakagandahan dito is napakadali lang matutunan yung tamang timing ng pag-brake sa kanya. Ayan, ang ganda ng pag-downshift natin. Smooth. Hindi siya masyadong kumakadyot. Kaya yun, stable pa din tayo kahit nag-downshift tayo ng mabilisan. Alam mo yung engine braking effect, diba? Pag nag-downshift tayo, nag-high rev yung makina natin. Dito sobrang smooth. And what else? Actually, I must commend yung upuan ni Duke 200 na yung seat cover niya, to be exact, na sobrang kapit. Grabe, hindi nag-slide yung pantalon natin. Kasi naka skinny jeans nga tayo ngayon eh. Kasi sa ibang motor nag-slide ako eh, pero dito hindi, kapit na kapit yung pantalon natin. So kahit na naka-aggressive style of riding tayo dito, hindi tayo ganun susubsob. Ayos. And handling, grabe, napakasarap, napakadaling imanobra, napaka-stable ng motor. Napakaganda ng pagkakabalanse nila dito sa motor na to. So yun, kung gagamitin mo siya pang long ride, pwede. Kumbaga, hindi porket naked sport siya is pang truck na lang siya, or pang alam mo yun, pang weekend ride lang siya. Pwede to sa long ride, especially sa mga kahit ko na around 5'4 or even 5'5 or 5'6. Pwede dito sa sizes nyo. And yun, suspension naman niya okay lang din. Yung stock suspension niya, for me, okay na siya. And I think mas lalambot pa to once na may OBR pa tayo, di ba? Something like that. And yun, pang long ride, is highly recommendable. Syempre, hindi kayo mabibitin dito sa mga long stretches. Nakakarating kayo on a timely manner. Maganda yung braking, maganda yung suspension, riding position natin dito. And sa engine heat, so far, not quite sure. Wala naman ako, parang halos normal lang naman kasi mainit yung panahon eh. I don't know. Nakakatawa dito, hindi tayo namamatayan, hindi nag-stall yung makina natin kahit ganito tayo kababa. RPM natin nasa around 2,000 RPM lang, pero yan, stable lang yung idle natin, hindi tayo nag-rev. Galing. I guess that's the low RPM assist feature na meron din pala dito kay KTM Duke 200. So para sa mga beginner riders, pwede sa inyo to. Hindi kayo basta-basta magkakamali dito sa motor na to dahil doon sa feature na yun, napaka-importante, napakaganda nitong pag-aralan. And yun, sa maigsing panahon na na-experience ko si Duke 200, I am very satisfied. Thank you so much, KTM, for giving me this opportunity to road test this bike. And there you have it. This is the KTM Duke 200, and that's our first time riding this bike. Such a very awesome sport naked bike by KTM. Thank you so much, KTM, for this opportunity. Again, BBoy LMD here, and you guys are watching Respeto Agulong. Big shout out sa Mototown, sa Ride Academy. A big shout out to Premium Gears para sa pangmalaasa nating riding jersey. Make sure to subscribe, hit the bell, like and follow our Facebook page. BBoy LMD here, and you guys are watching Respeto Agulong. Just remember to be safe always and enjoy every ride. Bye for now, and I'll see you guys on the next one.